Ano ang proof na tunay at totoo ang ating pananampalataya? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Nagusto po ng batiin sila Christian de los Santos, Richard Peregrino, Mike Ramos. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At binabati ko rin po si Jasmine, Sister Jasmine ng GCF Makati. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay miracle, himala. Tanong, ano nga ba yung miracle? A miracle is a rare and extraordinary act of God that defies natural explanation. It is God's intentional interruption of the normal course of nature to reveal His power, His purposes, and His presence. Miracles are not just random displays of divine might. They are signs that point to who God is, confirming His message and His messengers. Now, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang maging aware tayo lahat, no, na maging conscious tayo na yung natural and unnatural na mga pangyayari, parang pagkilos ng Panginoon yan, miracle o hindi miracle. Nung hinati ng Diyos yung dagat sa panahon ni Moses, miracle yun, pagkilos ng Panginoon yun. Pero yung hindi paghati sa dagat, miracle pa rin yun. Yung normal lang nakikita mo yung dagat na umaalon, pagkilos pa rin ng Panginoon yun. Ibig sabihin, miracle or not, parehong pagkilos ng Panginoon. Nung hinati ng Diyos yung Jordan River para makatawid si Joshua at yung bayan ng Israel. So, bumabaha yun nung panahon na yun, talagang umaapaw. Hinati ng Diyos, nakadaan sila, nakatawid sila. Miracle po yun. Pero hindi ibig sabihin na yung paghati ng dagat, yun lang ay ng ilog at ng dagat, yun lang yung pagkilos ng Panginoon. Pati yung continuous na pag-agos ng ilog sa lahat ng ilog dito sa mundo ay pagkilos pa rin ng Panginoon because God sustains all things. Kapag tayo po ay laging naghahanap ng miracle, yung unnatural work of God, alam niyo po, isa pong sign ng pagiging immature yun. Actually, mga Israelita, they were asking for more miracles. At nagagalit yung Diyos sa kanila kasi ulit-ulit sila humihingi ng miracle. Kahit nung sa time ng Panginoong Jesucristo, they're asking for miracles. Now, mga kapatid, tayo po, kapag habang nagmamature tayo sa pananampalataya, mas naunawaan natin na yung miracles, pagkilos ng Diyos, kung hindi man miracle yan, pagkilos din ng Diyos yan. Yung nananalangin ka sa Panginoon, Lord, pagalingin niyo po ako instantly right now, at pinagaling ka nga ng Diyos, pagkilos ng Diyos yun. Pero kapag ang Diyos gumamit ng doktor, gumamit ng mga medisina, lahat po ng yun, pagkilos rin ng Diyos. Kung ikaw ay pagalingin ng Diyos sa pamamagitan ng biogesic, pagkilos din ng Diyos yan. That means we don't need a natural work of God. Pwede naman yung mga natural. Pag humingi ka ng blessing sa Panginoon, yung pera na hinihingi mo sa Panginoon, pang-tuition ng anak mo, o pang-grocery mo, pang-bayad ng electricity, hindi mo naman kailangang bumabagsak sa langit na pera. Pag binagsaan ka ng pera galing sa ulap, miracle yon. Pero kapag yan binigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng trabaho, negosyo, or mga mahal mo sa buhay na promote, na bless ka sa pamamagitan nila, that's God's work as well. So, at least na-establish natin yon, no, na miracle or not, parehong pagkilos ng Diyos. So, hindi natin dinidiktahan ng Diyos sa kanyang mga pagkilos. Siya na yung bahala kung paano siya kumilos sa atin. Kung natural man or unnatural, miracle man o hindi. Now, sabi po dito sa Acts chapter 17, verse 30 to 31. In the past, God overlooked such ignorance. Ito po ay habang si Apostol Pablo na ngangaral sa Athens. At kinakausap niya yung mga tao, no, patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na pinagsisisi niya sa kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Jesucristo. Sabi po rito, in the past, God overlooked such ignorance. Mga sumasamba kasi sa mga Diyos-Diyosan, yung mga tao rito. But now He commands all people everywhere to repent. Now, ang Diyos, sinasabi niya na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. So sinasabi ni Apostol Pablo na yung Diyos
huhusgahan lahat ng mga tao sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng hinirang ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So yung mga tao, sa isipin nila, of course, paano kami maniniwala sa mensahe mo? Paano kami maniniwala sa ebanghelyo na pinapangaral mo, sa mensahe mo? Sabi po rito, He has given proof of this. May pruweba pala, may patunay. Kaya po dito sa devotion natin na ito, yung una nating tanong, ano yung patunay na tunay ang ating pananampalataya? Ano yung proof? Now, ito po yung proof na tunay yung ating pananampalataya because of this miracle. Kaya po dito sa devotion na to, magfo-focus tayo sa miracle na to. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Mga kapatid, ang daming miracle sa Bible. Paghati ng dagat, yung burning bush, no, naglalagablab yung halaman hindi naman natutupok, yung tubig pinalabas ng Diyos sa bato para makainom yung buong bayan ng Israel, yung sila Shadrach, Meshach, and Abednego ay sinunog ni Nebuchadnezzar pero nag-survive. Ang daming miracles din natin maisa-isa dito sa pag-aaral natin na ito. Pero alam niyo po, the greatest miracle, ito po yung point number 1 natin. The greatest miracle is the resurrection of Christ. Yung nahati yung dagat long time ago sa panahon ni Moses, ma-amaze ka, no? Pero yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, mas matindi yung effect. Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. May epekto po sa atin ang resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung kadahilanan kung bakit nakumpleto ang ating kaligtasan because of the resurrection of Jesus Christ. Wala pong taong maliligtas kahit paanong pananampalataya mo kay Jesucristo kung hindi siya muling nabuhay. Now, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ito rin ang pruweba na tunay ang ating pananampalataya. Mga kapatid, there was a time I was struggling in my faith. Anisip ko, totoo ba talaga yung pananampalataya ko? Ibibigay ko yung buhay ko dito. I want to be convinced of something. Gusto ko na, alam ko talaga na totoong-totoo yung pinanampalatayahan ko. Now, dito po ako dinala ng Panginoon sa resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. Walang taong nag-resurrect. Si Jesus Christ lang talaga ang nag-resurrect. Of course, merong kagaya nila Lazarus, merong sa Old Testament. Pero yung resurrection ni Jesus Christ, ito talaga yung proof ng Diyos na totoo yung kanyang sinasabi. Ano po yung sinasabi niya rito? That one day, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. Nung muli niyang binuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, si Apostol Pablo po, yun yung pinaka-driving point niya. Sabi niya, Jesus resurrected from the dead. You have to repent. Kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan. So the greatest miracle is the resurrection of Christ. At ito po yung patunay na ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, mensahe ng Apostol Pablo ay totoo. At si Jesus Christ yung messenger of God. Point number 2. The resurrection confirms the truth of God's word. Kinukumpirma ng resurrection, ng miracle, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ako po, paniniwalaan ko lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Bakit? He resurrected from the dead. Kung ano man yan sabihin niya patungkol sa kabilang buhay, langit, no? Minsan kasi tayo mga tao, ang pinaniniwalaan lang natin ay yung material things, yung physical, yung nakikita. Paano niya hindi nakikita? Kagaya ng kabilang buhay, eternal life, patungkol sa Diyos Ama, patungkol sa mga anghel, patungkol sa spiritual world. Ako, paniniwalaan ko lahat ng sinabi ni Jesus Christ because He died. Muli siyang nabuhay. Hindi to basta tao lang. Talagang mayroon Diyos na kumilos at mumuhay talaga sa Panginoong Jesucristo. That's why I will believe everything He says. So, ganun rin po sa Biblia, no? Yung Biblia po yung salita ng Diyos. Diyan po tayo, yan po yung inaaral natin upang matuklasan natin ang katotohanan. Why? Because our faith is true. Totoo po yung ating pananampalataya. At ano po ang kumpirma? What is our proof? Resurrection po. Pangatlo po, the Christian life is built upon that miracle. Yung Christian life po natin, practice, belief, nakatayo, nakatindig sa miracle ng resurrection. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, lahat ng ginagawa natin walang kabuluhan kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon Jesucristo.
Nakikinig ka ngayon sa devotion natin na ito, marahil mamaya papasok ka na sa iyong trabaho, ang dami natin mga activities, pero lahat ng yun walang kwenta. Pananampalataya natin, walang kabuluhan, at lahat ng gagawin natin ay walang kwenta kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo. Now, mga kapatid, paano natin i-apply ang mga katotohanan ito? Ang miracle ng resurrection. Number 1 po, believe and repent for everything Jesus says is true. Kagaya po sa mensahe ng Apostol Pablo sa Athens, ini-introduce niya, hindi niya nga pinapangalanan ng Jesus Christ Sinasabi niya, yung taong ito muling binuhay ng Diyos. Kailangan kilalanin mo tong tao na ito. Kailangan kilalanin mo si Jesus Christ at lahat ng sasabihin niya totoo. Ano yung proof? Miracle of resurrection. Now, kung merong tao na namatay at muling nabuhay, lahat ng sasabihin niya totoo. Ano yung response mo dyan? Sabi na Apostol Pablo rito sa verse natin, magsisi, talikuran ang inyong masamang pamumuhay. Bakit po? Dahil lahat ng sinasabi ni Jesus Christ totoo. Ang sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ini-explain ni Apostol Pablo, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So basically, sinasabi ni Apostol Pablo, pag gumawa ka ng masama, pagbabayaran mo yan kasi may judgment day. Pag gumawa ka ng mabuti, merong kabayaran din yan kasi merong judgment day. Lahat tayo haharap sa paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, totoo. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, lahat ng sinasabi ng Biblia, totoo. Now, mga kapatid, kung ito mong devotion na ito ay shinare sa inyo ng mahal niyo sa buhay, pero hindi pa kayo dumarating sa punto ng buhay nyo na nagsisisi talaga kayo tumalikod sa ating mga kasalanan, huwag nyo na pong patapusin itong devotion natin na ito. Ngayon na mismo, sabihin na natin kay Lord, Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako. Totoo pala lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Meron pala talagang judgment day at lahat ng ginagawa ko dito sa lupa may kabayaran. Merong pagsusulit na mangyayari, haharap pala ako sa inyong hukuman. Lord, I'm sorry, natatakot ako na humarap sa inyo, nadala ko yung kasalanan ko. Tinatanggap ko, pinapanampalatayahan ko yung katotohanan na kayo namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. Now is the time to apologize, to repent, and to turn away from our sins. Pangalawa po, beg God daily for more of His intervention. Pwede tayong manalangin araw-araw. Hingin natin yung intervention, yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Again, hindi natin kailangan ng miracle all the time, no? I believe in miracles, mga unnatural, yung hindi ma-explain ng science. Pero hindi po ako humihingi sa Diyos ng miracle, no? Siguro pag wala na talaga, wala nang ibang way. Pero alam ko kasi sa sarili ko na yung pagkilos ng Diyos, pwede kang pagalingin ng Diyos ora mismo instantly by just the word of by just speaking. Pero pwede ka rin niyang pagalingin sa pamamagitan ng doktor, ng ospital, gamitin niya yung mga medical equipment, gamitin niya yung mga gamot. God can accomplish His purposes in any case, in any situation, pwedeng miracle or not. Pangatlo po, be a living miracle to others by reflecting Jesus' life. Hindi lang po tayo ang dumadanas ng miracle through other people, no? Minsan kasi hinihingi natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako, tapos gagamit si Lord ng ibang tao para tulungan tayo. Pero maybe today, ikaw yung miracle sa ibang tao by living the life of Christ. Pag ipinamuhay mo ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo at pinadama mo sa ibang tao, you are God's miracle to other people. Pag merong nangangailangan, hinipo ka ng Panginoon, yung puso mo, at na-convict ka na, Lord, I know you're working in my heart. Gusto mong tulungan ko yung tao na to. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tulungan mo yung tao na yon. Because at that moment in time, you are God's miracle to that person. So, be a living miracle to others by reflecting Jesus' life. Maging Kristo ka sa iba. Magpaka-Kristo ka sa iba, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga katrabaho mo, maramdaman nila si Kristo sa buhay mo. That in itself is God's miracle. Now, para po sa ating discussion, how can you become God's living miracle to someone today? Tayo po'y manalangin. God of miracles, you are glorious in everything you do. Whether it's the parting of seas or the quiet miracle of a changed heart,
you still move in power today. Thank you for showing your glory through the miracle of Christ's resurrection. This has become the foundation of my life. Remind me that you are the same yesterday, today, and forever. Let miracles not just inspire awe, but also deepen my love and obedience to you. Help me trust you even when answers don't come quickly. May I live with eyes open to your surprising work, and may my life testify to your power. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.